Magandang araw sa inyo mga kapatid. Welcome back muli sa aking vlog. For today's video is pag-uusapan naman natin kung ano na ba ang update sa aking buhay. At sa video ito is pag-uusapan naman natin kung ano na ba ang nangyari sa aking pamilya at i-share ko sa inyo yung mga dumating at mga pagsubok na dumating sa aking buhay, lalo na sa aking pamilya. Sa video ito is pag-uusapan natin at tayo yung magkikwentuhan kung ano ba ang kaganapan sa aking buhay at sa aking pamilya. So medyo tagal na pala akong huling nakapag-vlog. So yung huling vlog ko is yung Bisita Iglesia. Mga 2 buwan na ang nakalipas. Yung Bisita Iglesia na yun is nangyari yun noong buwan ng April. Na kung saan po is araw po sa ng mahal na araw po. Is yung na ati pong tinatawag na Semana Santa. Na kung saan po is sa Bisita Iglesia is pinuntahan namin yung bawat simbahan. Na kung saan po sa bawat simbahan is merong naka-assign na simbahan na aming pupuntahan. Na kung saan po is yung sa vlog na yun, na yung pinakahuling vlog natin is alos 2 buwan na ang nakalipat, is ipinakita ko sa inyo yung mga simbahan, kung ano mga istura nila at kung paano sila nabuo. Yan. Pagkalipat ng mga ilang araw is dahil yung Bisita Iglesia is di naman sa matagal, is yung Bisita Iglesia na yun is inabot ng isang araw, is buong maghapon. At pagkalipat ng mga ilang araw is namastan naman ako sa mga bayan is na kung saan po is piyesta sa aming bayan. Sa piyesta kasi sa aming bayan, sa bawat piyesta sa bayan is merong mga events, mga gawain na sinasagawa. Na kung saan po is ipinagdiriwang yung kasiyahan ng isang bayan. Na kung saan po is pinuntahan ko yung mga events sa aming bayan at nakisaya sa piyesta. At hindi lang sa nakisaya ako doon sa pista sa aming bayan is nakain din ako sa mga pagkain na kung saan po is kumain ako ng mga street food, sa mga pagkain na kung saan is nagalaog ako tuwing gabi. Yun, napunta ako ng bayan tapos nanonood ako ng mga events, lalo na kapag sa parke na kung saan may mga events na kumakanta, may mga events na sumasayaw at yung mga meron ding natawag na yung mga barangay nights yun. Kasi po sa aming bayan is masaya na kapag tuwing piyesta. Lahat ng mga event na masaya is kung saan is pinupuntahan ko po. At pagkalipas ng mga ilang linggo is nag-celebrate ako ng aking birthday. Na kung saan is ang birthday ko yun is in May 25. Ang birthday ko is May 25 na kung saan is nung birthday ko is hindi naman sa yung paramihang handa is yung birthday na yung pangsariling handa, pangsariling birthday lang is na kung saan po is hinain yung mga pagkain tapos binili lang po sa is di man sa luto, more on sa ang aking mahanda is lahat ay bili na kung saan po isa rin sa mga araw na hindi ko rin makakalimutan at nagpasaya sa aking buhay. Sa buong araw ng bakasyon is hindi naman ako namasyal sa mga malalayong lugar. Namasyal lang ako sa mga malalapit na lugar. Yung mga napuntahan ko lang yung mga dagat, mga beach, mga beaches, naligo lang ako. Tapos may mga napuntahan lang akong mga places ng mga kainan is yung mga masasarap is na kung saan po is sa buong araw ng bakasyon, sa buong buhay ko sa araw ng bakasyon is napuntahan ko lang yung sa mga malalapit na lugar. Hindi man ako namasyal sa mga malalayong lugar o kaya nagbakasyon. Pagkalipat ng mga ilang araw, pagkalipat ng mga ilang linggo ay malapit na nga yung araw ng pasukan. At nakapag-indoor na nga ako sa aming school. Na kung saan po is ngayon po is kasalukuyan ako ngayong grade 12. At nag-aaral ako sa isang private school. Yan. Sa unang araw ng klase is na medyo excited ulit akong pumasok. Dahil sa tagal ng bakasyon is excited na ulit akong
pumasok ulit ako ng school na kung saan po is sa unang araw ng pasukan is medyo excited, medyo kinakabahan na din kung sino bang magiging klase, kung sila pa rin ba o hindi. Noong June 24 is, yun yung pangalawang araw ng pagbubukas ng klase is absent ako nun. Is na merong hindi man inaasahang pangyayari. Kasi po, noong hapon ng June 24 is mga alas 4 ni mga alas 3 is malakas ang ulan nun. Kakatila lang nun ng malakas na ulan. Is habang ako ay nag-laptop nun is merong hindi man inaasahang mangyayari na kung saan po is yung aking mama is inatake si mama. Yun, kasi po si mama nun is kakatapos pa nung maglaban ng damit. Is katapos na niyang maglaban ng damit, tapos nagsampay siya ng mga damit yun sa may gilid ng aming bahay. Yan. Habang ako ay nag-laptop is kasama ko yung aking kapatid. Yung aking kapatid is nakita niya si mama na inatake. Kaya dinala niya ito papasok sa loob ng aming bahay. Is nag-iilala na sumasakit na yung kanyang ulo. Na kung saan is hindi niya kayang magsalita. Ay noong araw na yun is kami lang dalawa ni kuya ang nasa bahay. Kaya ako muna yung pinagbantay ni kuya kay mama dahil hindi naman kaya namin ni kuya na kami lang dalawa. Kaya nagtawag si kuya sa aming mga kapitbahay. Nagtawag si kuya sa mga kapitbahay namin na tulungan at sabihin na si mama is inaatake si mama. Kaya pagkalipat ng mga ilang minuto is dumating na nga yung kapitbahay namin. Tinulungan nila si mama na dalhin sa ospital. Na kung saan po is tinawagan ni kuya ang kapitan ng aming barangay. Na kung saan po is dinala na sa ospital ang aking mama. Na kung saan po is dinala sa isang si mama po is nasakay sa isang van na coaster van na kung saan po is dinala si mama sa ospital. Noong araw na yun is nakaramdam ako noon ng pagkagulat, nakaramdam ako noon ng pagkakaba at pagkalungkot dahil hindi naman sino ba naman ang mag-aakala na ganun ang mangyayari. Pagkalipat ng isang oras na pagkadala kay mama sa ospital is nagbantay muna ako dito sa aming bahay. Na kung saan po yung mga kapitbahay namin, yung mga tumulong kay mama na magdala sa ospital is sila yung sumama. Yan. Pagkalipas po ng mga 2 oras na kung saan po nagbantay ako sa aming bahay is mga alas 7 ng June 24 ay pumunta ako at tumama ako sa ospital. Na kung saan po is inabutan ko si mama na nakahiga sa isang ospital na nangingingalo at tumatakot yung kanyang ulo. Na kung saan po is sa mga oras na yon is hindi ko alam kung anong gagawin ko. Na kung saan po is nararamdaman ko yung pagkalungkot, nararamdaman ko yung kumbaga po is hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Is na kung saan po is nagdarasa na lang ako na sana is magiging maayos na rin ang lahat. Doong gabing ding iyon is dahil malala nga yung sakit ni mama is napasiyahan ng ospital na dalhin si mama sa Kalapan. Na kung saan po is pinasakay si mama sa isang ambulansya na hindi na ako pinasama ang aking kuya at tatay at ang kapatid ni mama ang sumama sa ambulansya na kung saan po is si mama po is nasakay sa ambulansya na papunta sa ospital sa Kalapan. Dahil sa pangyayaring iyon is 2 araw ako nung absent. Na ako pumasok ako noong unang araw ng klase
noong unang araw ng pagbukas ng klase ako ay pumasok, at yung pangalawang araw at yung pangatlong araw is di ako pumasok. Yun. At po noon, mga ilang araw is noong araw ng walang pasok, and ako ay tinama na ako papunta sa hospital sa Calapan. Na kung saan po is malayo nga po yung hospital na pupuntahan namin po sa Calapan. Mga 2 oras ang biyahe ang aming pupuntahan papunta sa hospital doon sa Calapan. At noon po, pagkarating ko sa hospital doon sa Calapan, ang pangalan ng hospital sa Calapan is tinatawag po ng MMG. MMG ang pangalan ng hospital na pinadala ng ambulansya kay mama. Yun. Kung saan po yung ang hospital ni mama na napuntahan is yung MMG sa Calapan, na isa sa pinakamatanda at isa sa pinakapribadong hospital sa Calapan. Yan. Pagkapasok ko sa loob ng hospital is si mama po is nasa loob siya ng ICU. Kasi po yung ICU is isa siyang room sa hospital na kung saan po doon nilalagay mga pasyenteng may malalang kondisyon. Yun. Kasi po doon sa ICU is meron dong tinatawag po ng doon po na yung kung saan po yung mga kagamitan po, yung mga sa loob ng hospital is nandoon na po siya. Na kung saan po is nilalagay po doon yung mga gamit po para gumaling po yung mga yung mga sakit po na malala. Kasi po yung sakit po ni mama is pagka dating ko ng hospital is nalaman ko na si mama pala po ay meron pa para siyang sakit na stroke. Na kung saan po is ang sabi ng doktor is may sa utak po is may pumutok na ugat sa utak po niya. Na kung saan po is ito sa sakit po na yun pala po yung nalaman ko po na ito pala siyang nag-stroke pala noon si mama. Yan. Doon pa sa ICU is meron dong pag-oras ng bisita na kung saan po is hindi lahat po ng oras po is pwedeng bumisita sa loob po ng ICU. Yun. Mga araw po yun ng Sabado araw po yun ng Sabado na kayo bumisita sa ospital. Sa ospital po nun is na kung saan po is mga araw po yun ng tanghali na kayo bumisita sa ospital. Na kung saan po is sa loob po ng ospital doon po sa ICU sa ICU is doon po nakaiga si mama. Tapos po may mga kasama din sang ibang pasyente na nakaiga. Yan. Pagkapasok ko sa loob ng ICU is pinasuot ako ng doktor o ng nurse ng isang face mask at yung pangsuot na pang doktor. Anto ka lang tawag doon. Yan. Pagkapasok ko sa loob ng room ng igaan ni mama is nakaiga si mama noon is yan. Nakita naman ako ni mama na namulat siya is parang hindi ako nakilala ni mama. Yun. Yan. Pagkapasok ko sa loob ng room ni mama is nakaramdam ako ng lungkot. Nakaramdam ako na kung saan po yung aking puso is nasaktan yung aking puso. Hindi naman ako nagtagal sa loob ng ospital is pagkalipas po ng isang araw is umuwi na ako sa aming bahay dahil papasok pa nga ako sa school. Yun. Pagkalipas po ng isang linggo is bumisita ulit ako sa ospital para bisitahin kay mama. Si mama na kung saan po is sa loob po ng 2 linggo is binisita ko si mama sa ospital bago si mama makalabas ng ospital. Yan. Tumagal po ng 2 linggo bago po si mama makalabas ng ospital. Na kung saan po sa loob po ng 2 linggo na yun is patong-patong na problema yung dumating dahil po sa mga bayarin at po yung bill ng kuryente. Yan. Sa awa po ng Diyos is lahat po ng mga bayarin po, lahat po ng mga bill sa loob ng ospital, pagbili po ng gamot is nalapasan naman po namin is
nabayaran na po namin dahil po sa mga taong tumulong at po nagbigay po ng tulong po upang po para po papanggamot ni mama at saka na rin po makalabas si mama. Yan, yan. Ano po, noong pong July 9, na kung saan po hindi ako nagkakamali na July 9 na noong si mama po ay lumabas ng ospital. Na kung saan po, June 24 si mama nadala sa ospital, tapos July 9 naman si mama lumabas sa ospital. Na kung saan po inabot po sa ng 2 linggo. Sa kasalukuyan po is tuloy-tuloy po ang pag-recover ni mama sa kanyang sakit na stroke. Is sa amin pong bahay is si mama po is nakatira is at tuloy-tuloy po yung pag-recover ni mama at patuloy pa rin po siyang nagte-therapy po sa is kasi po noong nagkasakit si mama is hindi niya maggalaw yung kanyang katawan. Na kung saan po is kanang bahagi ng katawan ang naapektuhan. Na kung saan po is kailangan ng therapy na upang pong gumaling at upang pong maigalaw yung kalawang bahagi, yung kanang bahagi po ng katawan ni mama po. Na kung saan po ang pag-therapy ay ang paghilot. So ngayon po is unti-unti ko na pong nasusolve yung mga problema at unti-unti ko na pong ulit bumabalik yung aking pong nararamdaman po na maging masaya. Kasi po simula po nung unang araw po, yung mga sinaunang linggo is medyo nakaramdam ako ng pagkalungkot, nakaramdam ako ng pagka-stress simula nung nagkasakit si mama. Pero ngayon po is unti-unti ko na yung natosolve at unti-unti ko na po yung inaalis po at unti-unti ko na pong bumabalik po yung pagkasigla po ng aking pong nararamdaman po. Yan. Kasi po sa pag-hospital po ni mama is marami akong natutunan at marami akong na-realize sa buhay na kailangan maging maingat tayo at maging handa tayo sa lamang hamon ng buhay po. Na kung saan po is lagi pong karanasan sa buhay ay marami akong natutunan na dapat kong i-apply sa realidad sa tunay na buhay. Na kung saan po is sa pagsubok na yun is marami akong natutunan na kung saan po ay binigay sa akin yun ng Diyos at yun ang may plano ang Diyos para sa akin na kung saan po is na dapat ko pang patunayan at gawin ko po ito ng tama at harapin yung tunay na hamon ng buhay. So, dito na nga nagtatapos ang ating kwentuhan. At sana'y magustuhan nyo itong bidyong ito at sana'y ma-apply nyo ito sa totoong hamon ng buhay. So, marami pa nga akong mga karanasan sa buhay na hindi ko makakalimutan na kung saan po ito nagbigay sa akin ng aral at nagbigay sa akin ng oportunidad na harapin yung tunay na hamon ng buhay. So, dito na nga at tatapusin ang bidyong ito. So, maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa inyong lahat.